Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating channel. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang isang ritual ng demonyo na naganap noon pang 2018 pero ngayon ko lang nagawa ng reaksyon. Mahaba ito, kaya simulan na natin. Ang Switzerland ay kilala bilang isang magandang lugar kung marami ka sanang baka ay masarap magpastol doon. Pero nahihirapan sila sa pag-travel dahil sa mabundok na terrain dito. Kaya nagdesisyon ng mga taga roon na gumawa ng tunnel kung saan na lang sila dadaan para sa mas madaling transportation. Ito ang tinatawag ngayon na Gotthard-based tunnel. Ito ang pinakamahabang railway na aabot sa 57 kilometers ang distance mula sa pasukan hanggang sa labasan. Ngayon ay pag-usapan natin itong malademonyong ritual na pinagagawa ng mga tao doon sa opening ng railway na ito. Sa unang bahagi ng video footage ay pinakita ang pagpasok ng mga dancers na naka-uniforme ng pang-construction workers. Naglalakad sila papasok na parang zombie at walang ka-expression ng mukha. Para silang robot o naglalakad na bangkay kung gumalaw. Kalaunan pa, nang marating nila ang pinaka-stage nila ay nagpatuloy ang mga ito sa kakaiba nilang pagsayaw. Kapag pinapakinggan mo yung tugtog na kanilang sinasayawan ay parang pinaghalo itong tambol ng mga katutubo at huni ng naghuhukay sa loob ng kuweba. Pagkatapos sumayaw ng mga workers ay lumabas naman ang mga nakabrief at nakapanty lang na magkakapares na lalaki at babae. Obvious na gumagawa lang sila ng ritual dance dahil may kasama pa silang parang anghel umano na may puting pakpak pa. Ayan nga po at nagbitin-bitin pa ang mga workers na animoy ibinigti at namatay na nakabitin. Kalaunan ay lumabas ang isang grupo ng parang mga nagre-represent ng mga kakaibang nilalang na pinamumunuan ng naglalakad na kambing. Malaki ang hinala ko dito na ito yung Diablo. Mayroong parang mga Sasquatch o Bigfoot at mayroon ding mga parang walis na naglalakad. Sa pagkakakita ko sa mga ito ay naalala ko tuloy yung sinasamba sa Africa na voodoo spirit. Yung mabilis ang pag-ikot na parang pinagpatong-patong na walis pero kapag sinilip mo sa loob ay walang laman. Isa po itong patunay na totoo ang spirit world kaya kailangan mong magseryoso sa iyong pananampalataya. Kaya sa tingin ko, itong parang mga walis na ito ay nagre-represent ng parang mga spirits na kasama ng Diablo. Parang yung mga fallen angels na dating watchers ng mga tao pero nakurap ng pagnanasa. Pagkatapos ay sumunod namang lumabas ang mga taong hindi malaman ang itsura at may mga hawak pa silang mga sungay. Kasama pa nilang isang mukhang wukong. Kapansin-pansin din ang babae na hawak-hawak naman ang isang batang tupa. Kung isa kang Kristiyano ay alam mo na negative ang tema ng ritual na ito na pinagsasayaw sa ceremony na ito. Paulit-ulit na nabanggit sa Biblia na nagagalit ang Diyos dahil sa pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pinadala ng Diyos ang mga Israelita sa Kanaan para digmain yung mga taong nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung isang dahilan kaya sila pinapunta sa Kanaan para lipulin ang kinainisan ng Diyos. Napakalaki ng posibilidad na noong unang panahon ay harapang nakikita ng mga tao ang manifestation ng kapangyarihan ng mga fallen angels sa daigdig. Kaya din sila nagre-ritual tulad ng pag-aalay sa mga bata kay Baal. Para sa akin ay ito na ang pinapakita sa nakikita nyo ngayon sa video. Kalaunan pa ay lumabas ang isang matandang kumakanta at nag-oorasyon ng kakaiba nitong uyayi. Nais ko lang ibahagi na lumaki po ako sa pamilya na mayroong pagkapagano kaya may mga bagay akong nalaman at narinig na ritual mula sa mga pari ng pagano. Sila yung katumbas ay arbolaryo o mambabarang sa ibang lugar. May mga inusal silang mga salita na hindi maintindihan ng normal na tao. Ito ay lingwahe na hindi pang tao, kundi lingwahe para lamang sa mga hindi nakikita o sa mga lamang lupa. Kaya hindi lang po mga Kristiyano ang may tongues dahil maging ang mga pagano ay mayroon din. Pero hindi ito mula sa Diyos, kundi mula naman sa kaharian ng demonyo. Pinakitang lalaking naglalakad sa parang madilim na pasilyo habang patuloy sa orasyon. Tapos may sumusunod sa kanya sa dilim na taong kambing at alam na natin na ito yung Diablo. Sinong gustong sinusundan ng taong kambing? Hindi ba't wala? At matanong kita, kaibigang nanonood, ano bang koneksyon ng opening ceremony ng railway na ito sa mga bagay na pinapakita sa mga nakikita natin ngayon sa video? Comment mo lang sa baba. Kalaunan pa ay biglang pumasok yung mga nagsasayang tao na kasama pa daw ang isang pope na pakaway-kaway. Patuloy lang sa pagsasayaw ang mga tao na animoy mix-mix na nagmula sa iba't ibang panahon kasama na ng nasa kasalukuyan. Saka sila unti-unting lumalabas sa tunnel at kasama pa ng isang babae na nakatayo sa taas na nakadamit ng mahabang pulang bestida. May mga taong nag-react dito noon at naisip na ang babaeng ito ay yung harlot woman o yung prostitute na nanliligaw ng landas ng mga tao ng Diyos. Subukan niyong basahin ang buong chapter ng Proverbs, chapter 7. Ang isa pang sinasabi ng iba ay ito raw yung panahon na lumalabas na yung kampo ng kadiliman mula sa kadiliman patungo sa liwanag.
na ibig sabihin ay harap-harapan na sa publiko na ginagawa nila ang mga masasamang bagay. Ngayon, sa bandang ito ay pinakitang magkabilang dulo ng tunnel bilang celebration na tapos na at successful ang pagkakagawa ng railway at pwede nang magpunta yung nasa magkabilang lugar sa magkabilang panig. Normal lang naman ito dahil ito nga naman ang gamit ng tunnel kaya ginawa para may madaanan. Pero mayroong nagsasabi na ito ay nagre-representa ng pagkakabukas ng portal para maging daan sa ating mundo patungo sa iba pang mga mundo. Kung sa spiritual world ay hindi po ito imposible dahil marami na po ang nagsabi na totoo ang mga portal. At maging sa mga pelikula ay pinapakita ang mga nangyayari sa spiritual realm na hindi nakikita ng mga pisikal nating mga mata. At kung sa Biblia naman ay mayroong pagkakataon na nag-teleport noon si Apostol Philip patungo sa isang lugar ng biglaan. Pwedeng ang nagamit sa teleportation na ito ay portal. Ang isa pang kapansin-pansin dito ay malapit din sa tunnel na ito yung laboratory ng CERN. Pinag-aaralan nila ang tinatawag nilang Higgs boson o God particle na posible ding ingredient para makagawa ng portal ayon sa iniisip ng iba at posible rin ito. Pero ang masama ay paano kung nagbubukas nga sila ng portal para lang palabasin ang mga nasa Hades? Ano na kayang mangyayari? Sa Biblia ay nabanggit din ang tungkol sa pagbubukas ng abyss. Ito ay nasa ilalim ng daigdig at para makalabas ang mga nakakulong dito ay kailangan ng lagusan. At portal ang pinakamalapit na naisip ko na posibleng pinto. Revelation chapter 9 verses 2 to 3. At binuksan niya ang walang hanggang kalaliman. Pumailan lang ang usok na lumabas mula sa kalalim-lalimang hukay katulad ng usok na nagmumula sa isang napakalaking pugon. Ang araw at ang hangin ay dumilim dahil sa usok. Buhat sa usok ay lumabas ang mga balang sa ibabaw ng lupa. Binigyan sila ng kapamahalang katulad ng kapamahalang taglay ng mga lakdan sa lupa. Kapag nabuksan ang isipan ng isang tao sa spiritual na pagkakaintindi, ay hindi na imposible ang mga bagay sa kanya dahil lahat ay posible. Yung mga anghel at demonyo nga ay imposible sa mga taong hindi naniniwala. Pero para sa inyo na nanonood ngayon, imposible ba talaga sila o hindi ba sila nag-i-exist? I-comment mo na ang sagot mo. Hindi pa diyan nagtatapos dahil may part 2 video sa opening ceremony na ito. Tulad sa unang video ay nagsasayaw-sayaw ulit ang mga naka-uniforme ng construction workers na parang emotionless. Ang pagkakaiba nga lang ay nasa labas na sila. Sinubukan nilang akyatin ang malaking mga bato, ngunit isa-isa silang nahuhulog. Pero patuloy pa rin sila sa pag-akyat dito. Nagpatuloy-tuloy ang mga tao sa pag-akyat hanggang biglang may nabuksan na butas sa loob ng mga bato. Ito na nga po yung sinasabi nating portal na pilit dinidiskubre ng mga tao. Nagpatuloy-tuloy sa pagsayaw ang mga workers hanggang namanyak sila at tinanggal ang kanilang mga pangitaas na damit. Saka sila kumuha ng mga bakal at kunwari parang nagharap na parang naglalaban-laban sila. Naisip ko tuloy yung panahon noon na mahilig ang mga tao sa laban dahil sa impluensya ng mga fallen angels. Sa portal naman ay pinakita ang hubad na lalaki tapos pinakita naman ang mga tao na nakabrief at panty lang at nagsasayaw-sayaw din lang sa saliw ng musika. At ayun na, nabaliw na silang lahat. Samantalang yung mga nasa portal naman sa screen ay nakakita ng asteroid na pinapaikot-ikot pa nila, ngunit namatay silang bigla. Saka pinakita sa screen sa portal na animoy nahuhulog sila sa walang tigil na butas. Sa Revelation chapter 8 verses 10 to 11 ay tinutukoy ang isang nahulog na great star na tinatawag na wormwood. Dahil dito ay namatay ang maraming mga tao dahil sa pait na dulot nito. Sa Old Testament, ang wormwood na ito ay isang uri ng damo na mapait kung malasahan. Ngunit ang sinisimbolo nito ay corruption sa mga tao ng Diyos. Ito yung talino na turo ng Diablo. Talino na patungo sa kamatayan. Romans chapter 8 verse 6. Ang mag-isip sa makalamang kalikasan ay kamatayan. Ang mag-isip sa espiritu ay buhay at kapayapaan. Pagkamatay ng mga tao ay biglang pinakita ang tatlong nilalang na lumabas umano mula sa portal. Nakadamit ang mga ito ng puti at panay silang mga babae at saka pinakita din ang mas marami pang nakaputi na mga babae na naglalakad. Ngunit hindi lang sila dahil kasama din nila yung mga kakaibang nilalang na nagre-represent ng mga espiritu. At ang worst ay lumabas din yung nakakostume naman ng kambing na parang Diablo. Kasabay pa sa screen yung mukha ng Diablo at nakakatakot ang background music na sinasaliwan nila. Nakakatintig balahibo sa totoo lang, pero hindi ko na po nilagay dito para iwas copyright claim. At kapansin-pansin din yung mga babaeng nakaputi kanina, para silang nanghinang lahat at napaupo sa lupa. Parang napasailalim sila sa mga nakapaligid na Diablo. Baka nire-represent naman ito yung mga birhen na naiwan sa rapture dahil nagkulang sila ng supply ng oil o ng Holy Spirit. Kaya huwag na huwag po tayong magpaiwan sa rapture dahil mahirap na. Mahirap maiwan sa panahon ng Antikristo. At ito na ang isang final dance nila para sa ritual na ito. Yung isang babaeng nakaputi ay parang nakipag-isa na siya sa Diablo. Kitang-kita naman sa kanilang ginagawa.
At hindi pa nagtagal ay naging sama-sama na yung mga kakaibang nilalang at mga taong ito. At ayun na, sinasamba na nila yung kambing sa gitna na pasigaw-sigaw pa. Parang representation nito yung nasa Revelation na paghahari ng Antikristo kasama ng Diablo at false prophet, kung saan lahat ng tao ay sasamba sa Diablo. Ito yung mga taong may iwan sa rapture, dahil nga po ang lahat ng banal ay mararapture. Pero mayroon pa ring mga may iwan na mga Kristiyano sa panahon na iyon, kasama na ng mga Hudyo. Kung gusto mo iyang malaman ay panoorin mo ang video ito. Kung sakaling gusto mong panoorin ang video na ating ginagawa ng reaksyon ngayon ay siguruhin mo lang na nakapagdasal ka muna bago mo ito panoorin para safe. Nakakatindig balahibo po ito, kaya huwag na huwag po ninyong hayaan ang mga bata na manood dito. At kung isa kang batang nanonood ngayon, huwag mo itong panoorin. Manood ka na lang ng Superbook. Maganda iyon dahil cartoons na patungkol kay Lord Jesus Christ. Balik tayo sa video. Nagtipon ng mga tao na nagre-ritual at pinapakitang sila ay nagmula sa iba't ibang lugar. Lahat sila ay parang mga maharlika at mayroon pang may korona na posibleng nagre-representa ng hari at ng iba pa. Sa portal naman ay pinakitang mga nagsasayaw ng mga workers kasabay ng pagpapakita sa isang malaking CD player na nagre-represent ng entertainment. Ito yung favorite ng marami ngayon na malakas ang hatak para imbes na magsimba ang tao ay manood na lang, para imbes na magdasal ang tao ay manood na lang, para imbes na mag-Bible study ang tao ay manood na lang. Kung napapansin po ninyo ay naging kakaiba na nga po ang mundo ng entertainment ngayon. Naging normal na lang yung paglabas ng mga tao na nagkikipagkasundo sa mga diablo. At yung diablo pa minsan o yung kontrabidang nagiging bida sa mga palabas. Halimbawa na lang yung Maleficent na karakter. Alam ng mga tao noon na siya ay masama pero ngayon ay naging siya na ang bida. Saka yung mga palabas na yung mga magnanakaw at killer ang bida. Alam naman natin na masama ang pagnanakaw, pero bakit sila pa ang nagiging bida? O yung karamihan na ngayon na isang tao na walang tigil sa pagpatay ng maraming mga tao, tulad na lang ni John Wick. O yung mga anime series naman na karamihan na lang sa mga kapangyarihan ng mga bida ay nagmumula palagi sa mga demonyo, katulad na lang ni Naruto, Demon Slayer at marami pang iba. Mayroon pa ngayong series na si Lucifer na mismo ang bida at ang title ng series na ito ay Lucifer. Sa pagpapatuloy ng video ay pinakita pa nga ang mga kakaibang nilalang na mukhang tao at mukhang hayop na nagsasayaw. Masaya daw sila at kasama pa nila yung Diablo. Mayroon ding mga mukhang mga politiko at oligarko na malalaki ang ulo. Nagsasaya ang lahat ng karakter na kasama ang mga babaeng nakadamit ng pula na nasabi na natin na parang babaeng patutot. Sa huli ay muling pinakita ang pasukan at labasan ng train subway bilang pagpapakita na tapos na ang lagusan. Hindi ko po alam kung anong pinakamensahe ng video na ito. Ngunit alam ko na may madilim at kakaibang mensahe ito na parang ang bida ay ang Diablo. Pinapakita nila siguro na sila ang mananaig sa huli at magsasaya ang kanilang mga kampon. Pero kapag nagbabasa ka ng Biblia at kilala mo ang Diyos, ay malayo sa katotohanan na sila ang mananalo. Dahil si Lord Jesus Christ pa rin ang matitira sa pinakahuling bahagi ng pangyayari. Revelation chapter 21 verses 6 to 7. At sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Ako ay kanyang magiging Diyos at siya ay magiging anak ko. Mga kapatid at kaibigan, pinakita ko lang ang video na ito nang sa ganun ay maging aware tayo sa totoong nangyayari sa paligid na ayaw ipaalam sa atin ng mga nasa matataas na upuan sa mundong ito. Sila po yung mga tao na mas mataas pa kaysa sa mga presidente ng mga bansa. Ito yung mga leaders ng mundo na hindi lang nakatingin sa pisikal na mundo, kundi ay bukas din ang kanilang pangunawa sa spiritual na bagay. Kaso nga lang ay spiritual na bagay na nangkokorap ng mental at pisikal na bagay. Ngunit kahit tinatago nila ito, ay malayong mas mataas ang ating guidance and counselor na Holy Spirit, ang ating Lord Jesus Christ at ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya mga kapatid kay Kristo, maging aware po tayo sa mga ganito, pero huwag po tayong matakot. Dahil sabi nga po ng Lord Jesus Christ ay, take heart. Ibig sabihin na huwag tayong matakot, kundi ay tayuan natin ang ating pananampalataya na sa huling araw ay tayo pa rin ang maliligtas at tayo pa rin ang magtatagumpay. Dahil ang totoo ay nagtagumpay na ang Lord Jesus Christ at sinabi niya na it is finished. It is finished na tayo ang nanalo at ang victory niya ay binibigay na niya sa atin. John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.